parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Ang pinaka nag-viral kahapon matapos ang fiery manifestation ni Senator Risa Hontiveros ay ang emosyonal na reaksyon ni Senator Pia Cayetano. Walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Pero habang abala ang marami sa pag-iyak at pagdadrama ni Pia, may isang eksena na halos hindi napansin ng publiko at mas politically explosive pa. Mr. President, may I ask if Senator Risa would yield to a few questions? Ito ang moment na gustong kumprontahin agad ni DDS Senator Rodante Marcoleta si Hontiveros sa plenaryo, pero mismong si Senate President Alan Peter Cayetano ang namagitan para hindi agad sumabog ang tensyon sa Senado. Mr. President, halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Sa kanyang manifestation, diretsahang sinabi ni Hontiveros na matapos ang habulan at putukan sa Senado noong Mayo 13, parang walang nangyari. Pinuna rin niya ang tila pagla-livestream at pagiging performative ng ilang senador habang ang institusyon mismo ng Senado ay nasangkot sa isang nakakahiya at magulong insidente. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Hindi ito nagustuhan ng majority bloc. Pagkatapos magsalita ni Hontiveros, kapansin-pansin na tila gigil na gigil si Marcoleta na mag-interpellate. Pero bago pa ito tuluyang makapagsalita, agad nagdeklara si Cayetano ng 1-minute suspension at behind the scenes, and this is our objective and honest reading, maaaring personal na kinausap ni Cayetano si Marcoleta. If Senator Risa would yield to a few questions? Can we take a minute suspension? At masasabi natin na tila pinipigilan ni Cayetano, and to his credit, ang isang posibleng full-blown confrontation sa plenaryo. At dito nagiging interesting ang lahat. Pero ang tanong at ang napansin lang natin, bakit kay Hontiveros gustong bumwelta si Marcoleta at hindi kay Senator Erwin Tulfo? Anyway, hindi ito ang unang beses na kinumpronta ni Marcoleta si Hontiveros. Maliban kay Senator Ping Lacson, si Hontiveros din ang isa sa pinag-iinitan ng matandang may peluka. There are allegations involving the OSAA, the NBI, and even a speculation that the shooting itself was smokescreen to facilitate an escape or create confusion. And even more disturbing are allegations attempting to implicate the minority just because nakauwi na po kami. Matatanda ang mas mabigat at mas direkta pa nga ang naging banat ni Tulfo laban sa majority at sa handling ng Senate crisis. Sa kanyang manifestation, tila kinuwestiyon pa ni Tulfo ang umano'y pag-frame o pag-set up sa minority matapos lumabas ang insinuation na may advance information. Umano ang ilang senador tungkol sa mangyayaring kaguluhan. With all due respect, Mr. President, on May 12, a day before the incident, the new Senate leadership informed the body the intention to have an all-senators caucus. On May 13, the day of the incident around 5:02 p.m., it was modified to a majority-only caucus. Naturally, members of the minority who were no longer part of those internal deliberations eventually went home, Mr. President. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence. Hindi man diretsahang nagpangalan si Tulfo, malinaw sa maraming observers na si Cayetano ang pinatutungkulan nito. I'll give everyone context. 4 senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. Mas lalong naging sensitibo ito dahil nanawagan pa si Tulfo ng independent at impartial investigation, bagay na tila hindi komportable para sa ilang miyembro ng majority bloc. But there is merit in the public outcry for an impartial, independent, and facts-based investigation. Mahalagang maituguyod po ang isang proseso na patas, transparent, at may kredibilidad sa mata ng publiko. Kaya para sa ilang political observers, posibleng alam ni Cayetano na dehado sila kapag agad lumawak ang diskusyon sa plenaryo, lalo na kung haharap sa live confrontation si Hontiveros at Marcoleta habang sariwa pa ang mga tanong tungkol sa Senate shooting, security failures at alleged narratives na pilit ipinupush ng magkabilang kampo. So let me ask first Senator Marcoleta, may I ask you if we can make a statement rather than interpolate today?
Senator Risa, kung may mga gustong mag-interpolate, pwedeng sa Monday. Yeah. Senator Risa answered in the affirmative. Pero tila determinado at tatat na nga si Marcoleta na kumprontahin si Hontiveros. Yes, Mr. President, considering that I was approached by your good self just moments ago and explained the matter that there is an apparent consensus that this subject matter, also subject of Senator Risa's speech on question of privilege, I yield to the better judgment of the President of the Senate, and I will hold my questions until Monday. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. Thank you, Senator Risa Hontiveros. Sa huli, lumalabas na nakiusap si Cayetano na ipagpaliban muna ang interpellation at gawin na lang ito sa Monday session. Pumayag naman sina Hontiveros at Marcoleta. Resulta? Ang kaabang-abang na Senate showdown next Monday na posibleng maging isa sa pinakatensyonadong komprontasyon sa plenaryo nitong mga nakaraang buwan.